Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinagkaguluhan itong Sabado sa Sultan Kudarat ang isang inanod na balyena. Pero ikinaalarma ng mga netizen at mga NGO ang paraan ng pagresponde ng mga residente. Ito ang balyena ang napadpad sa baybayin ng Kalamansig, Sultan Kudarat, umaga nitong Sabado. Ang balyena na isang sperm whale, 54 feet ang haba at hindi bababa sa 20 tonelada ang bigat. Pero nakakaalarma sa whale stranding incident na ito ang naging tugon ng mga taong naroon. Imbis kasing tulungan, pinagsa ito ng mga tao. Ang ilan na video ang pangsumakay sa likod ng balyena. Ang lokal na pamahalaan ng Kalamasig agad na nagsagawa ng rescue attempt para madala sa malalim na bahagi ng dagat ang na-stranded na balyena. Pero kinahapunan, binawihan din ito ng buhay. Ang sinapit ng na-stranded na balyena ay talaga namang nakakaalarma. Kinondena ito ng balyena.org, isang non-profit organization na ang goal ay maprotektahan ang lahat ng balyena sa ating bansa. Ayon sa isa sa mga board member ng organisasyon na si A.A. Yaptinchay, ang whale stranding hindi na bago sa ating katubigan. Nakakabigla. Pero hindi to as unusual kasi nangyayari to hindi naman regularly pero it's not very rare. Sabi nila pag na-strand o na-beach ang isang whale, may sakit na ito at talagang mamamatay na. Totoo o hindi totoo, Dok? Maraming teorya kung ba't sila nagsastrand. So isa na nga dito yung posibleng meron silang sakit. Pero meron din kasing ibang teorya na pwede ring naligaw sila. Posible rin na may hinahabol sila o may humahabol sa kanila na predator. Para makasurvive ang isang na-stranded na balyena, mahalaga daw na maingat at tama ang paraan ng pag-rescue nito. Kailangan tandaan natin, pag na-strand, hindi niya kayang makaalis dun sa situation na yon. Kaya pag-responde sa kanya, dapat it should be done with the utmost care. May mga standard procedures tayong sinusunod. Kami nga mga veterinaryo kasi kami may medical assessment pa. So kailangan ibalik sila sa laot para may chance pa silang mabuhay. Yung pagsakay nila sa likod ng balyena, may nalabag ba silang batas sa Pilipinas, Doc? Parang lalabas kasi kung mali yung response mo, parang harassment dun sa stressed and diseased animal yung nangyari. Wala tayong specific na batas sa Wildlife Act, hindi covered yung actual harassment. Kung may mga kapuso tayo na nasa tabing dagat nakakita ng stranded na balyena, ano po ang dapat nilang gawin? Pinakamabuting gawin pag may incident na sila ang nakakita, i-report ito either through the barangay or directly dito sa mga mandated bureau. Kasi may mga trained personnel doon. And online, meron ding available na manual. Manda-download to na libre sa website ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Pwede rin lang i-download yung manual to. May step-by-step procedures paano ginagawa to. Sa paglalim ng ating kaalaman tungkol sa mga sperm whale, mas malinaw din ang ating tungkulin. Ang pangalagaan ang buhay sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga kamanghamanghang marine mammals na ito. Kuya Kim! Ano na? Ang mga sperm whale o Physeter macrocephalus may pinakamalaking utak sa lahat ng mga hayop. Maaari itong umabot ng hanggang 20 pounds o 9 kilos. Humigit kumulang 5 beses itong mas mabigat kaysa sa isang average human brain. Sila rin ang pinakamaingay na hayop sa planeta. Gumagawa sila ng clicks na kayang umabot ng 230 decibels. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng jet engine. Kaya din nilang sumisid ng higit 1,000 meters at manatili sa ilalim ng tubig ng higit 1 oras. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras.